at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yes, atong oras mga igala, 3 minutos gikan sa alas 8 sa buntag. Welcome sa atong atulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Dindo Alaras, kininyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Oret. Kauban nato sa Master Control Engineer Nuki Parado. Yes, karong adlaw nga Miyerkules mga igala, ato nga makauban ang ato nga mga sister stations niya sa RP Borongan. Makauban sa ti Pen Pumida, iman diha sa RP Calbayog. Sa RP Calbayog, tukauban si Acting Station Manager Sir Jean Navilon. And sa DYDC, Ma'am Mikay Gungora. O of course, sa PIA Northern Samar, Mama Eileen Diaz. Sa adlaw nga Miyerkules mga igala. Dinhi sa Southern Leyte, medyo libugo na nga ito nga panahon. Nagpakita si Harang Adlaw pero aduna tayo panagdagom. So mag-amping gihapon na ito nga mga kaigsuunan. Especially adunay mga trabaho, adunay mga lakaw. Importante nga lakaw karong adlaw. Dili malimot sa inyong mga panangga sa uwan o panangga sa init. Dili kita maglangan. Ato pang inanuhon ang updates ngadto sa Borongan City. Kumusta ang panahon ug ang mga kalambuan ngadtong napita? Yes, mayong buntag ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visaya. Yes, ati Pen, good morning. Yes, good morning, Miss Dalia. Good morning, Eastern Visaya. Alright, so maupay nga aga, Miss Dalia Abiera Urita at Will, dida naman ha Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Good morning. Maupay nga aga gihapon, Miss Mikay, dida naman ha DYDC FM. Nga sugad man Ma'am Eileen Diaz na PIA Northern Samar, RP Calbayog, maupay gihapon nga aga, ASM Jean Navilon. Good morning haaton nga tanan, welcome haaton taramdan, good morning Eastern Visayas anon, partisipasyon na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Pangunguna ni Ate Ruth Rivera Abunda, kapod natin didi transmitter Chief Tig Joey Policarpio. Sugad man didi naman Master Control, di kapod natin Engineer Mark Gagwa. Nga na kumpleto kami para hito na paghatag na mga impormasyon na balita para yan ang adlawhan na Miyerkules Hunyo 24. Medyo madalumdum gihapon ito na ito na panahon, pareho dida Sogod Southern Leyte, cloudy ito na aton kalangitan. We have 28 degrees Celsius pero yan na pala may ada na kapaso nga ito ninaabot 33 degrees Celsius. Sige ito na ito nakita ito na FB page ito na Isamelco, waray man paabiso ito na Isamelco kung may ada ba power interruption. Labot na lakon may da mga unscheduled power interruption.
Sugad man ito na tubig, tikang naman Haborongan Water District, okay man daman. Parihuliwat ito na komunikasyon, so far so good nga na hakabugusan ito na pasi orden ito na bugos nga sinirangan na Samar amoin mahuyayang kami na didi. Salamat ito na ito na mga kasalagabay from PNP nga na sugad man AFP. Samtang kakulup nga adlaw naging Mauricio adton Capitol site, partikular di naman provincial gym dara ini hadton malampuson nga launching hadton Egov kiosk nga na iba pa nga mga programa hito na DICT nga na sugad man provincial government hito na Eastern Samar. So yan na may da kami didi digital transformation digital training center didi hito na Kapitolyo nga sugad man ito na Egov kiosk nga ceremonial nga ginapailawan adton sobra 600 nga mga free wifi sites. So didi aton probinsya hito na sinirangan na Samar. Ato na detalye hini uni na ito na ato na balita. Samtang mahugot gihapon ito na pagpatuman ito na mga seguridad labi na mga eskwelahan hapalibot ito na probinsya ito na sinirangan Samar, diri la ini mga pampubliko nga mga eskwelahan pati gihapon ito na private schools nagtikang ini kakulup Hunyo 23 adto na mahugot nga inspeksyon adto na mga nasulod nga dahito na kadatag sa nga eskwelahan. So obligado na yan na ito na inspeksyon hiton mga bag pati ito na pagsusulod nga tuin may dagihapon regulated kon mga rahino ito na masulod ini nga tanan in dara ini hadton nahitabo nga makangingirhat nga panhitabo dito naman syudad hito na Tacloban pati ito na mga elementarya dagko nga mga eskwelahan in mahugot gihapon ito na pagpatuman hito na seguridad. Salitay ko mo kaburong ito na mga kaganak nga sugad nila ito na pagdumaraya na ito na mga pamunuan ito na mga eskwelahan diri lang ini diniha ato na dapit kundi habugos nga nasod Pilipinas. Bueno hata pagtagapan lawas para hito na nagpapakiana kay Hadi in nagkamayada man hin kakulangan hadton blood inventory hapira ini nga mga hospital dinhi aton probinsya iniin nadugangan as of yan nga adlaw Miyerkules Hunyo 24 Eastern Samar Provincial Hospital subay hadton yan pala ini nga igin pahat nga impormasyon mayada 57 units hiton dugo nga tanan adto na klase type ito na dugo in may ada didi naman Eastern Samar Provincial Hospital. Wala to ito na pagdumara hin mga blood donation activity adto na kadatag sa nga mga local government unit. Ngani aton gina-congratulate adto na tulong nga mga bungto dinhi Eastern Samar nga nakakabot hadton na national nga target nga magkamay-ada ihapin blood donors equivalent ito na 1% hadton ira naman kadatag sa nga populasyon. Ang kanan first semester ini yan nga tuig 2026. Congratulations sa dahaton na bungtuhan Arteche hipapad nga na maslug. Pero sige-sige na ini na ito ni ira mga blood donation activity nga tanan nga mga local government unit probinsya sinirangan Samar. Bueno, dito na pagalanganin pa ilatag tana adto na mga laray uluhan na dagko nga mga sumat estihanon para yan nga adlaw na Miyerkules Hunyo 24. DICT, Gobyerno Probinsyal na Eastern Samar naglunsad hin ICT projects para inihan na digital nga serbisyo. Eastern Samar Police Provincial Office nakiusa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026 activity. Pagpakasughan na pagpapadangat impormasyon para drug-free nga komunidad.
Samtang DepEd, PNP o Tacloban LGU amoy nagsanib puwersa para inihan na seguridad ng mga eskwelahan na syudad. Suspect hadto na madugo nga panmusila San Jose National High School ginakasuhan na. Amini adto na mga dagko nga mga notisya kanay mga detalye ato ang ilalatag dinilaha ato na taramdan. Good morning, Eastern Visaya. Yes, daghang salamat at Pen Pumida sa imuha nga pasyo ng impormasyon. Ano ka diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Good morning data sa imong mga kaubanan diha, especially sa atong station manager kang Ma'am Ruth Rivera Abunda. We would like to acknowledge po no ang atong kauban sa Philippine Information Agency, PIA Northern Samar. We have Ma'am Eileen Diaz. Yes, Ma'am Ai, good morning. Bueno, dili kita maglangan. Atong panginanuhon ang update ngadto sa Calbayog City. Atong masayran kini pinaagi sa atong ASM Sir Jean Navilon. Yes, Sir Jean, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, Ma'am Dalia. Maadyong buntag sa bugos nga porsa sa DYSL Sugod Southern Leyte, pagpanguna ni Station Manager Juden Alaras. Sugod man sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan City, good morning kan kaupod Pen. Eastern Visaya. Ngayon sa bugos nga porsa sa Radio Pilipinas Borongan City sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda. Good morning liwat kan Ma'am Eileen Diaz ang PIA Eastern Samar amon ka PCO Northern Samar, PIA Northern Samar. Ngayon sugod man kan Miss Micaela. Good morning Miss Mikay, dito sa DYDC FM, Baybay Biska, Baybay City, Leyte. Dito sa syudad sa Calbayog, very sunny day, madlaw dito sa amon sa Calbayog City. Sa gunson ng tagpaso, dito sa Taghuraw dito sa syudad sa Calbayog. Okay na gud man uran-uran. Ngan sa pagtagapi sa northern situation, mahimyang man ang generally peaceful ang syudad sa Calbayog. Ngan kasumpay sa ton naitabo dito sa Tacloban City na alarma liwat San Policarpo National High School kay duwa nga mga kabataan na hisakban nga may daradara nga punyal sanglit naghuruhugot yan na. Ang seguridad dida sa nag-istriktuan seguridad dida sa San Policarpo National High School. Tungod san sini nga hinahitabo mo pinalakay waray magamit iton nga nasabi nga duha nga punyal, matarom nga punyal. Kakano ito ang ASM Jean? Kakulop iton na alarma nagkakahadlok tungod sa nahitabo dito sa Tacloban City. Sanglit yan na pati liwat ang ibang mga eskulahan naghuruhugot nagkapkap sa mga kabataan na nagkakasulod Ngan sa pagtaga tubig waray abiso, mamingaw didi ang FB page sa Calbayog Water Company, pero pasigi man la ini, pero may maluya ang awasan na gripo labi na sa mga hatagas nga mga lugar. Sa pagtaga kuryente naman mga kasanggayan, yan ang Biyernes. Pero diri ni nga tanan nga service area mapaparong.
Yan na nga Biyernes, Hunyo 26. Notice of scheduled power interruption. Alas 7 sa aga ngadto alas 5 sa kulop. Yan na nga Biyernes, Hunyo 26. Apektado nga mga lugar. Ang sitio Nagbuong, Purok 5 ni Haga ngadto Migara. Lakip ang lateral barangay sa Happy Valley sa distrito sa Calbayog. Tungod din sa upgrading of AP Phase Primary Line, ikang bara ngadto sa installed insulator dito sa barangay Ginon ngadto sa Migara. Salit waray kuryente di ka alas 7 sa naga ngadto alas 5 sa kulop. Yan na nga Biyernes. Apektado nga lugar ang sitio Nagbuong, Purok 5 ni Haga ngadto Migara, lagi pang lateral barangay sa Happy Valley sa distrito sa Calbayog. Alright, sa pagtaga headlines naman, mga i-share nga mga balita sa PBS Calbayog niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa diyan aton na mga headlines. Calbayog City nakiusa sa Global Observance ang Idadait 2026. Climate Smart Field School para sa Abaca ginumara sa ginlansar sa Calbayog City. MPOC ngan Madak sa Santa Margarita na kighisgot nagdala kay sa peace and order ngan anti-drug campaign. Santa Margarita, Samar, opisyal nga ginlansar ang DOH sa Purok, Kalusugan. Mga detalye sa ni norniyan sa second half. Sa Good Morning Eastern Visayas, alas 8:20. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dagang salamat Sir Jean Navilon sa mga pasyo ng impormasyon sa Calbayog City. Ano, biyahe kita pa ingon sa norte, sa Samar. Yes, kumusta po ka ha ang mga naguna nga kalambuan ngadtong dapita? Gatod sa iyahang pasyo ng impormasyon sa Philippine Information Agency, PIA Northern Samar, we have Mama Eileen Diaz. Yes, Mama Ay, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Dalia, Ma'am Pen, of Borongan, Surgeon, and Micaela. Morning, ma'am. Okay nga aga sa aton nga tanan labi na sa aton mga mamarati ngan pagkita sa aton live coverage. Ngan sa diyan sa norte sa Samar, madalumdong kakulop nga obserbar namon mahangin-hangin ang panahon. So kanina nga aga na ibaruan ko nga kulang naglayag sa magparagpangisda tungod kay naabat si Rasin pag mababalod nga sa amo naman pagtaga kuryente aruhoy mga tao kay sobra ka mahal yan na sa namon kuryente dati ko ang iba dati sin 3,000 yan na nakbil si Rasin sa 6,000. So haros doble saya na nga Hunyo nga reading san ira metro sa pagtaga kuryente. Waray scheduled power interruption pero sige an interruption. Bisan nga niya na nga yan na diri ako nakakasiguro nga makakadiretso ako kay anytime maparong. So amo itong diri stable as usual, very stable ang pagtaga kuryente namon didi sa norte San Samar. Pasior din kagabi may ngayon sunog nga hitabo didi sa amon na sa bungto sa Katarman pero wala pa kami official report tungod kay mga kaunan ini mga establishment
makaunan dito sa may diversion, pero wala pa final report at BFP, ano, kaya late night na ada na kuan ang sunog. Ngayon, pag pasiorden, mamurayaw ang aton probinsya, amulay niya ang kakabarakan niya na ano, tungod sa good man niya kabataan niya natabo sa Leyte. So, gimpakusog ang seguridad sa mga eskwelahan nga ni sayo sa akon yan nga second part news matungod siton nga mga pitad nga gindibuhat sa DepEd pati naan naton mga security forces sugad sa Philippine National Police. So far anamon didi kamutangan maupay man nga mamurayaw nga kinahanglan bago pa kinahanglan pirmi kita malipayon. Bisan naman makuri, bisan sigan brown out, malipayon kita, di ba, Ma'am Pen? Kinanglan Correct. Naluyo kita sa mga pagsari, san nga tanan nga klase sin pagsari kay adaan aton makagarahom nga natindog kita tungod sa kinabuhi grasya. Okay. Nga sa ikaduha nga parte sa nato na programa amon na laray uluhan, doli kaupod ang magkadurudilaing ahensya naglibuton sa mga infrastruktura nga gintitindog masiguro nga nasusunod ang occupational safety and health standard sa magtatrabaho. Nga na Northern Samar Police Provincial Office pati na ang DepEd ginpakusog ang pitad pansiguridad sa mga eskwelahan pinaagi san hugot nga koordinasyon dida san pamunuan san mga otoridad. Sa ngaran sa namon Regional Head Rian Arento, salamat san ampo ngayon kay na disgrasya ako pero diri good noragod ka oraw he. Natumba ko sa scooter na makmak ako ng ulo. Uy, hirot ma'am. Pero salamat sa Dios diri good ako an injury. Okay, sa ngaran sa namon Regional Head Rian Arento, ini si Aileen Lazon Diaz ng Philippine Information Agency Northern Samar. Nagpapasalamat sa sunod nga part magkikirita kita. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Ma'am Ay sa mga pasyo ng impormasyon. And praise God no kay dili na anak kagrabe ang imuhang nahitabo. Bueno, dili kita maglangan mga igala. Biyahe kita pa Baybay City. Nga pangumustahon, kumusta ang panahon nga dog ang mga naguna nga kalambuan o especially kay duol ni sila no sa eskwelahan sa po mga hugot nga mga security measures nga i-apply diha sa Visayas State University. Yes, sa Pikas Linya sa DYBC-FM. Ma'am Micaela Gungora. Yes, Ma'am Mikay, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Dalia, good morning. Maadyong buntag. Ingon man sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Sugod o sa itong mga nagpaminaw diha sa Southern Leyte. No? Shout out ay kang Ma'am Bevek Enero diha sa Southern Leyte State University nga naminaw siya karon sa itong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, maayong buntag, Visayas State University. Bye-bye, City Leyte. Of course, gipaunahan sa itong Presidente, Dr. Prose Ivy Yepes. Good morning, maayong buntag. Usab diha akang Ma'am Pen maupay na aga kanimo ma'am ug sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Borongan ug sa mga nagpaminaw nato diha. And good morning, maupay na aga gihapon kang Sir G Navilon sa Radyo Pilipinas Kalbayog ug yun man kang Ma'am Eileen Diaz. Oo, sa Samar, no, PIA Samar. Sa tanang nagpaminaw nato karon maparadyo man o via Facebook Live. Sa bakaw sa good morning, maadyong buntag and happy Wednesday. Mga higala sa kanginan. Sa ngalan sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ang iyong makauban karong adlaw, maghatod kaninyo sa mga balita, updates, kalambuan, dinhi sa dakbayan sa Baybay. Maguna kita mga higala sa updates sa itong panahon. So, dili sa itong nahimutangan sa dakbayan, so sama sa ahong kaingon pod no yesterday actually same ra siya no dili gyud ingon hingpit nga nagpakita ang atong haring adlaw
apan wala kitay na sinati nga pag-ulan and medyo adunay hangin-hangin pod gamay apan dili gyud kini ingon pod ka kusog no. So base sa gipagawas sa Pag-asa kaganing alas 5 sa buntag June 24 no, so partly cloudy skies. So mo nang atong panahon karon dinhi sa dakbayan sa Baypay. Sa lain pang pahibalo oo diri sa atong tunghaan na Visayas State University, Ma'am Dalia, no? So tungod lagi sa recent events, no, ang atong administrasyon nagpahigayon gayud og safe and secure or security measures, no, para masiguro ang safe and secure environment for learning and for our employees po, no, and other daily campus activities sulod sa VSU. So nunot ti ana aduna tay enhanced security and safety measures sa tanan nga VSU campuses including the Vita campuses. So dapat gyud nga sulob pirmi ang VSU IDs at all times while on campus, and aduna tay pahigayon nga inspeksyon. So ang atong security personnel may conduct random inspections of bags and personal belongings diha sa atong entrances and within the campus. So sa mga mobisita o visitors, guests, and service providers must log in and present a valid ID before makasulod sa campus. Ug ang atong security personnel will intensify night patrols in academic buildings, dormitories, and other strategic locations within the campus. So gisugda na kini kagabi ang atong mga security personnel, no, so mas gipahugtan o gipakusupag nila ang ilang night patrols to sa nagreiyang buildings labi na dito sa lower, no, nga aduna pud ta diha ay mga dormitories. And then giawhag ang mga giawhag ang publiko nga mag-report dayon, no, and any suspicious nga activity or unattended items or security threats to the university officials or security immediately, and prohibited ang mga firearms, explosives, bladed weapons, and other deadly or dangerous items. Strictly banned gyud ni except for law enforcement, and emergency procedures and response protocols are continuously being reviewed and improved, no, para masiguro ang luwas nga VSU or ang atong learning, siguro na to ang luwas o secure nga learning environment for our proud Viscans and of course our employees and sa kinatibukan nga VSU academic community. And subay po ni ana, no, ang ato pong kapulisan din sa dakbayan sa Baybay, mas gipahugtan pa gyud nila ang school visitation. Kini kabahin silang continuous community engagement and public safety advocacy. So para mapalig-on gyud, no, ang coordination between law enforcement and the sector sa education or education sector, as well as mas ma-promote ang awareness on peace and order within the school environment. And sa lain pa mga higala nga update, no, or pakibalo arita sa atong tubig gikan sa Baybay City Water District, nagpahibalo sila mga higala or na sila gipagawas nga disconnection advisory sa mga dunay overdue accounts on June 25 ugma kana adlawng Huwebes sa may area 12 diha sa may 30 de Disyembre Street, Barangay Gaas, Jacinto Street ug Armag Saysay Avenue sa may Taytayan. Sa laing bahin sa Lieco 4 naman, so far walay power interruption or advisory nga gipagawas ang Lieco 4 apan nagpahibalo sila sa mga MCOs sa Baybay North District nga adunay ipahigayon nga district membership assembly karong Hulyo 11 ni kasamtang tuig, adunay ipahigayon nga district membership assembly. So kini ang higayon sa pagpaminaw sa mga updates o programa sa naasoy nga kooperatiba Lieco 4, no. So adunay 3 ka kilo nga bugas sa unang 200 nga mo rehistro ug adunay daghang raffle prizes nga naghuwat kaninyo atol ining district membership assembly on July 11 adlaw nga Sabado dito sa may Barangay Kugon Gymnasium, Baybay City, alas 8:30 ang takna ni ining maong kalihukan. Okay, so kini ang cover ini from Barangay Santo Rosario to Barangay Maybog ning Dakbayan sa Baybay. Ubaw ka na mga higala itong mamahinungdanong pahibalo updates kalambuan gikan sa Dakbayan sa Baybay ug ning atong tunghaan Visayas State University. Alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, Baybay City andam na alang sa MLP Pro 2025 evaluation, traffic enforcement operation gipahigayon sa Dakbayan sa Baybay. Ating ang dugang detalye ning maong mga balita sa second half ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas.
Good morning, Eastern Visayas. Yes, dagang salamat mga Micaela Gongora sa mga paso ng impormasyon. Sa ito nga na-mention din sa Southern Leyte mga igala, doon na tayo paglamugdong sa itong kawanangan. Gani nag-issue ang atong pag-asa as of 8 a.m. Karong adlaw nga posible nga makasinati og moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds. Sa Southern Leyte, particular sa San Francisco, Liloan, Pintuyan, San Ricardo, Limasawa, Padre Burgos o Macprohon. Ngun man diha sa Cebu, Bohol, Biliran. So amping sa to nga mga kaigsuunan, expected nga doon na tayo masinati nga mga pag-uwan karong adlaw. So far sa ito nga update sa ito nga sugang dagita, padunay nakaschedule nga power interruption ugmang adlaw pasado alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Diya sa Labrador Street from corner Julie's Bake Shop to Manalili Street ug portion sa San Pedro ug Arellano Streets. Diya sa poblasyon Hinunangan. Ang hinungdan ini mga igala mo ang pagpahigayon og withdrawal sa daan nga poste ug ang pag-relocate sa poste tungod sa building construction. Sa lain pa nato nga update sa ito nga Southern Leyte Electric Cooperative, lain na usab nga pagpahong sa kuryente sa adlaw nga Sabado, whole day kini mga igala sa entire Silago, Southern Leyte, paingon sa Kikilo, Abuyog, Leyte. Ang hinungdan mo ang pag-alili sa mga dilapidated poste, pag-relocate sa mga poste tungod sa building construction diha sa poblasyon Silago. Og ingon man 1 hour, 30 minutes to 1 hour nga pagpaong diha sa Kanipaan, Hinunangan to Balagawan, Silago. Kini sa open cutout o normalization sa power. Sa lain para to nga update, nagpagawas diha ang atong Philippine Coast Guard o abiso sa tanan nato nga mga kining mga mananagat. Ingon man kini ato nga mga barko. So adunay nasinati nga kusog nga pagbawd o kusog nga hangin. Gani ang ato nga red navigational buoy na anod diha sa Pantalan, na anod kini diha sa Baybayon sa barangay Mambahaw, Southern Leyte. Ganunot niya nagyabisuhan ang ato nga mga mananagat nga mag-practice og extreme caution sa ilahang pagpanagat, and might as well dili na lang sa managat para safe ang tanan. Sa ato mga nahipos nga balita para karong adlaw, Mayor Honor, gikalipay ang pagkalakip sa Silago sa top 15 least poor municipalities sa rehiyon. Dengue Awareness Caravan ug Disaster Preparedness School Activity gihimo sa Consolacion National High School. Ug LGU Masin miapil sa Philippine Marine Economy Studies sa Asia Foundation. Sa ato nga pagbalik mga Corpi, ato na nga hiatod ang hingpet nga detalye sa mga balita. Standby kay mo balik pakitahuan lang nining pipila ka pahinumdom. Ito ang Presidential Broadcast Service. Ito Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Yes, we are back mga Corpi. Padayon ka mong nagpaminaw sa itong tulumano ng Good Morning Eastern Visayas. Kinilang po ng inyong alagad sa kanginan, Dalia Biara Oret. Kauban nato sa Master Control Engineer Nuki Parado. Iputuha mga Corpi, ato nagyong ihatod ang hingpet nga detalya sa mga balita nga nahipo sa ato nga mga kaubanan, sa ato nga sister stations, man sa ato nga mga ka-PCO o sa academe. Ito
unahon ngadto sa Borongan City. Pinagi kang ati Pen Pumida. Yes, ati Pen, good morning pagbalik. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, utro maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Di na kabarangay adton siyahan nga sumat Estehanon. Pari na nga adlawhan na Miyerkules, Hunyo 24. DICT, Gobyerno Probinsyalhan Eastern Samar, naglunsad na ICT projects para inihan na digital nga serbisyo. Detalye, ada naton report. Radyo Pilipinas. Report. Ginlunsad ang Department of Information and Communications Technology DICT Region Office 8 ng Gobyerno Probinsyalhan Eastern Samar ang seryehin digital governance initiatives nga nagtutuyo pagpauswag ang serbisyo publiko, pinaagyan teknolohiya ng pagpahaluag ang internal connectivity habugos nga probinsya. Ginpangunahan ni Eastern Samar Governor Rock Vincent R.V. Ivardoni ng DICT Assistant Secretary and Officer in Charge Regional Director Attorney Melvin Carlo Baroa ang paglunsad ng mga proyekto dito Provincial Capital Gym, Borongan City, Hunyo 23. Lakipan mga ginlunsad ang Digital Transformation Center DTC nga ibubutang halabihan Eastern Samar Provincial Capital. Sumalaha DICT ang sentro magiging hub para han digital innovation, technology adoption, capacity building programs ngan e-governance initiatives sa probinsya. Kabahin hinihan Tech for ED o Technology for Education, Employment Entrepreneurship ng Economic Development Program nga nagtutuyo pagpahaluag ang akses sa teknolohiya, digital skills training ng ICT-enabled services para sa publiko. Maghatag liwat ang DTC hin mga training and technical assistance para sa mga local government unit, empleyado ng gobyerno nga iba pa nga stakeholders, may kalabutan sa digital governance, cybersecurity awareness, data management, artificial intelligence applications nga iba pa nga moderno nga teknolohiya. Ginlunsad liwat ang e-gov kiosk sa nga one-stop digital government service terminal nga nagahatag hin mas madagmit ngan mas masayon nga akses ha magkaiba-iba nga serbisyo han gobyerno. May ada hini electronic services tikang ha mga ensyan gobyerno lakip ang PSA, PRC, NBI, PNP, BFP, Marina, BIR, OWA, DMW, LTO ngan iba pa. May daluwat hini talkbot nga voice assist technologies base mabuligan ang mga gumagamit labi na adton may limitadong hibabruan ha digital platforms. Ang e-gov kiosk nga iginbutang nga provincial capital amon ikaduha nga site sa Eastern Samar kasunod han una nga igin-instalar ha Borongan City Hall. Kabahin gihapon han programa ang ceremonial activation han 629 free public wifi sites habugos nga Eastern Samar ha ilarom han free public internet access program han DICT. Ang libre nga internet service inakabutang ha mga eskwelahan, opisinang gobyerno, hospital, health center, terminal, parke, library, nga di pa nga pampubliko nga lugar. Gintalakay luwat ang paling QR pinaagyan representante ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang programa nagtutuyo pagpasaranghan cashless transactions, pinaagyan QR code payments, ang mga merkado nga di pa nga mga establishmento. Sumala DICT ang pagpahaluag ang internet connectivity, makakabulig ha pagminus ang digital divide nga magahatag ang mga komunidad hinmas maupay nga akses sa online learning resources, digital government services, komunikasyon, nga di ba pa nga online tools nga importante pag-asenso han ekonomiya. Haya mensahe ginawag ni Governor Ivardoni ang katawhan nga makidugan ha pag-uswag ang teknolohiya agud diri mahibayaan ngan mas mapahiranian serbisyo ang gobyerno adto ha publiko. Samtang iginsumat ni Baroa nga labot lan paghatag in internet connectivity, nakatutok liwat ang DICT paghatag in digital skills training, cyber hygiene awareness, social marketing, paggamit ng digital tools ug Canva nga iba pa nga programa nga makakabulig ha pagpauswag ang ekonomiya ngan pakabuhihan katawhan. Hamensahe ni Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzales nga ginbasa tun iya representante Congressional District Officer Vivian Alvarez gintagan doon nga digital transformation diri la mahitungod ha teknolohiya kundi pagpauswag han kinabuhian katawhan
paghataghin mga oportunidad ngan paghimo himas maupay nga kabubwason. Lakipan mga naghataghin mensahe pagsuporta ira Eastern Samar Vice Governor Maricar Sison Gutisan, DICT Eastern Samar Provincial Officer Engineer Dante Rosales, ngan iba pa nga mga leader han Eastern Samar. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Calbayog City, nakiusa sa Global Observance ang Idadait 2026 sa detalye ng report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakiusa ang Calbayog City sa Global Observance on International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o Idadait 2026. Ginpahigayon ang community gathering kakulop Hulyo 23 sa Barangay Bagakay Covered Court nga may tema World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang aktibidad kundiin iya ginpabugatan ang padayon nga commitment sa syudad kontra drug abuse, pinaagi sa mas marigon nga barangay initiatives, interagency collaboration, ngan mga bag-o nga pamaagi nga angay sa lokal nga sitwasyon. Sumalakan Mayor Uy ang pagkontra sa illegal nga droga, diri la responsibilidad sa gobyerno, kundi usang nga kolektibo nga misyon sa mga ahensya, pamilya, kabataan ngan komunidad. Nagpaabot liwat sa mensahe san suporta ang mga partner agencies sugad sa PNP, PDEA, DILG ngan City Anti-Drug Abuse Council. Pinaagi san Idadait 2026 ginpamatud-an san Calbayog City ang era panindugan nga magpadayon sa pagtukod san mas talwas mahimsog ng drug-free nga mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Susette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Susette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Ginapangunahan sa Department of Labor and Employment kaupod nga ginimbitaran ang magkadurodilain nga ahensya sa gobyerno para sa ginsusugad nga high value inspection, regular nga pagbisita sa nasabi nga buhatan sa mga establishmento nga ginpitindog nga infrastruktura para makitaan kung nasusunod ang occupational safety and health standards sa mga magtatrabaho. Didasan pagbisita ginbuhat ang pag-interview sa mga magtatrabaho, ang ira kamutangan, ang mga benepisyo nga ira natatagamtaman, bisan ang panswilduhan nga ira nakakarawat. Tungod nga kaupod sa doli ang iba-ibang ahensya na taganliwat sin oportunidad, ang mga representante sa mga buhatan, pakigharampang, sugad sa PhilHealth, kundi nakihakampanya nga napasamok ang programa nga yakap, ang PNP and BFP, dida sa seguridad, labi na kung natutuman ba ang sakto nga pagkayaon fire exit, nga ekipahis panpatay sunog, ang pagtrabaho, ang magtrabaho kung nakasulot, basirasan protection sa lawas, dida sa ira pagbuhat sa ira kanya-kanya trabaho. Nasugad si Engineer Primo Guarin nga ang Doli provincial head nga kunyaon sira nakikita nga pagtalapas sa labor standard ang diri tama nga pagdumara sa empleyado nga nabubutang sa risgo o peligro ang kinabuhi nahatag sira sin panahon para ini matuhay ngan ma-correct. 20 dias ang ginhatag nga talaan makorek kung nanuman ang angay baguhon, liwaton o i-improve dida sa pantrabahoan. Dugang ni Engineer Guarin, ginsusugad nga standard nga naging susunod nga standard nga ginimplementar sa Doli mao ana sa Yellow Book ng Labor Code of the Philippines na nanawagan si Engineer Guarin sa tun may mga construction sa Norte San Samar nga magsunod sa mga balaod nun labi na occupational safety and health para maiwasan ang disgrasya ng tama nga panswilduhan para maging upay ang mga trabahante o magtatrabaho. Back to you, Ma'am Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Lain pang balita, Baybay City andam na alang sa MLP Pro 2025 evaluation. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda.
Andam na ang Radyo Pilipinas. pagdawat sa Regional Nutrition Evaluation Team alang sa monitoring and evaluation of local level plan implementation kun MELP Pro 2025 evaluation samtang gihuman na sa City Nutrition Committee ang katapusang mga pagmangandam sa mga dokumento o presentasyon nga isumite atol sa evaluasyon. Gipadayag sa komite ang ilang dakong pasalamat sa tanang miyembro ug mga kaabag nga adunay mahinungdanong papel sa pagpatuman sa mga programa ug kalihukan nga nagtutok sa pagpalambo sa nutrisyon sa komunidad sulod sa tuig 2025. Matod pa sa City Nutrition Committee, ang nakalainlaing nutrition-specific ug nutrition-sensitive interventions ang gipatuman sa dakbayan nakatabang sa pagpauswag sa kahimtang sa nutrisyon ug panglawas sa mga baybayanon, ilabi na sa mga kabatanunan, inahan ug uban pang mga sektor nga labing nanginahanglan sa maong mga serbisyo. Samtang ipaabot sa syudad ang ebaluasyon sa ARNET, nagpabiling malaumon ang lokal nga panggamhanan nga makita sa resulta ang hiniusang paningkamot ug dedikasyon sa tanang ahensya ug stakeholders nga nagtinabangay alang sa mas epektibong pagdumala sa mga programa sa nutrisyon. Gilao man usab sa Baybay City nga makuha pag-usab ang Green Banner Seal of Compliance o sa kailadong pag-ilangan nagpakita sa kalampusan sa lokal nga panggamhanan sa pagpatuman sa mga programa ug pulisiya alang sa maayong nutrisyon ug panglawas sa komunidad. Pinagi sa padayon niya panaghiusa og kooperasyon sa tanang sektor, nagpadayon ang Baybay City sa pagpaligon sa mga programa sa nutrisyon ug sa pagtukod sa mas himsog ug mas maayong kaugmaon alang sa matag baybayanon. Gikan sa VSU DYDC FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa atong balita dinhi sa Southern Leyte, Mayor Honor gikalipay ang pagkalakip sa Silago sa top 15 least poor municipalities sa rehiyon. Para sa report niya si Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, Aljon. Malipayong gipaambit ni Mayor Limuel Honor ang paglambo sa Silagos Southern Leyte ubos siyang administrasyon. Gipadayag sa mayor atol siyang State of the Municipal Address kung suma ang pagkalakip sa Silagos sa top 15 list of poor municipalities sa Eastern Visayas. Kinibase sa pinakabagong datos sa Philippine Statistics Authority kung PSA nga gipagawas matud pa ni atong Pebrero 6 sinintuiga. Dugang ni Honor nga dako kini nga kalambuan kung itandi sa pagkalakip sa Silagos sa top 40 poorest municipalities sa rehiyon niadtong tuig 2021. Ginambigit ang mga kalambuan sa nagkanilaing programa sa lokal nga panggamhanan uban ang suporta sa mga civil society organizations o mga residente. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Samtang adton Eastern Samar Police Provincial Office nakiusa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026 activity pagpakusog iton pagpapadangat impormasyon para drug-free nga komunidad. Ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang Eastern Samar Police Provincial Office or SPPO, pinaagang Provincial Community Affairs and Development Unit, hapang muna ni Acting Chief Police Major Aldrin Valiete, halirom itong muna ni Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil, nga napagsimpahan itong Local Chief Executives ng Giwan, Mercedes ng Salcedo Eastern Samar, in Malangpuson, nga nakiusahos ang information gathering activity kasumpay ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026. Ginbuhat ni Giwan Municipal Gymnasium hadto na kalabay nga semana. Durante ang aktibidad, ginpadangat ni Police Major Valiete ang impormasyon han anti-illegal drug intelligence reporting kanan paghatag din ang importante nga mapelhan partisipasyon han komunidad. Hapaghatag hinapapanahon nga sakto nga impormasyon komo suporta anti-drug operations nga interventions. Presente gihapon na nasabing higayon mga personnel gikan ha Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA nga nahan Department of Interior and Local Government or DILG. Ang mga partisipantes hindi ko kumponerhan mga representante gikan ha magkalain-lain nga sektor ng komunidad gikan ha mga bungtod Giwan, Mercedes ng Salcedo. Ang aktibidad din may panuyo nga pagkasug iton hibaruan ng publiko kasumpayan peligro nga durothan illegal nga droga sugod man pag-aghatan komunidad hapakikiusa pagdumarahin anti-drug advocacy campaigns nga pagataman han kolaborasyon han mga ahensya ng gobyerno, LGUs ng stakeholders hapagduso iton drug-free communities. Impormasyon hikay pinaagang Police Eastern Samar para Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Barangay. Mga salamat, Dayan Camplon. Good morning,
Eastern Visayas. Climate Smart Field School para sa Abacag lansar sa Calbayog City. Sa detalya din report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mas mapapaharani na sa mga residente sa tayaw nga mga barangay sa Santa Margarita ang mga primera nga serbisyo panlawas kahuman iglansar ang Purok Kalusugan program sa Department of Health katuyuanan sa Purok Kalusugan nga maipadangat ang libre nga primary healthcare services nga mas harani sa mga komunidad dinabinas sa mga lugar nga haragyo sa mga health facility. Pinaagi sa ginlansar nga programa ginalauman nga mas mapapadali ang access sa mga residente sa mga primera nga serbisyo medikal, lakip ang konsultasyon, health education ug iba pa nga preventive healthcare services como parte sa padayon nga paniguro nga masigurado ang kalibsog sa panlawas sa mga residente sa mga underserved nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm. Nandito na namon tatapos ang participation sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog sa Good Morning EV Wednesday edition. Sa ngaran sa nakapun ko sa control, si Joven Reyes o amon NWCOJT. Sir Alexander Wayne Francisco, Mark Angelo Taya, Brenda Fortuna, and Angel May Del Rosario. Ini ang nakapun Jean Navilo nagbabasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Pagbaton sa direktiba sa pamunuan sa pulis nga pakusgon ang pitad panseguridad ng proteksyon sa kabataan kasumpay sa natabo nga trahedya sin pamusil sa eskwelahan sa Tacloban City nga nagresulta sin kamatay sin tulong na estudyante nga kasamari sin pipirapa ang Northern Samar Police Provincial Office sa pamumuli ni Provincial Director of Police Colonel George Boyacao Jr. dahil nga nagkondukto sin koordinasyon nga daasan mga school heads nga ginkitaan ang mga pitad panseguridad nga ginimponer sa tagsa nga eskwelahan. Sugad na ang municipal office Municipal Police Station ng Provincial Mobile Forces Companies nagbuhat-liwat sin pag-ibaluar san pagginpapatuman nga panurondon pansiguridad ginkitan ang kakulangan nga ginpakusog ang pag-interbenar kung paunan humalikyan ang diri maupay nga panhitabo mayaon mga eskwelahan nga nag-imponer sin pagkita san mga dara nga kabataan sugad san mga backpacks nga pagbutang sin mga CCTV. Gintagan doon ni PD Boyacao ang kaimportante sa tagsa nga responsibilidad sa pagputeher sa institusyon sa pag-aradman nga pagputeher sa seguridad sa kabataan. Duwang niya padayon nga top priority ang security and safety sa estudyante. Gintatalinguha nga mapahimutang sa environment kundi ang estudyante makaaram sin mamurayaw nga wara kahadok. Ang kapulisan sa Norte San Samar nagpapatapod sa bugos ng komunidad ng publiko sa era kakomitibo. Kakomitido nga ipahimutang ang sustainabling inisyatibo para sa seguridad ng pag-undong sin safer o libre nga kataraban nga mga eskwelahan sa bugos nga Norte San Samar. Sa kadugangan niya sumat ang Deputy Division of Northern Samar nagpagawas liwat sin direktiba nga daasan mga eskwelahan nga igobserban ang strikto nga security check nga dili lang ada sa mga eskwela o estudyante ngan personahe pero labi na ang mga outsiders sugad sa kag-anak bisita para masiguro ang kasiguruhan sa mga kabata. Dihan sinigin aghat sa ang mga school heads nga mag-hire sin kadugangan nga security aides o watchmen depende sa ira kapasidad pagsweldo gamit ang tagsa nga school maintenance and other operating expenses or MOOE. Sa ngaran sa namon regional head, diyan nila kami magtatapos. Sa akong panamilit, sa ngaran ni regional head Rian Arinto, ini si Eileen Alazondia sa Philippine Information Agency Northern Samar, nagpapasalamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang traffic enforcement operation gipaygayon sa dakbayan sa Baybay, ani ang detalye sa report ni Jexter Kizon.
Malampusong gipahigayon sa City Traffic Management and Terminal Office kon CTMTO ang usa ka traffic enforcement operation ubos sa giya ni Mr. Gerson ay kulukar ni adtong Hunyo 22, 2026 sa Dakbayan sa Baybay. Lakip sa maong kalihukan ang pagtalaga sa CTMTO sa mga importante ug estratehikong lugar sa syudad aron mahatagan og pagtagad ang kahimtang sa trapiko, paggiya sa mga buluhaton sa kadalanan, pagdumala og pagsulbad sa problema sa trapiko ug pagsiguro sa istriktong pagsunod sa mga balaod sa trapiko ug lokal nga mga ordinansa. Kabahin sa operasyon ang padayon nga paningkamot sa CTMTO aron mapadayon ang luwas ug organisado nga kahimtang sa kadalanan alang sa mga motorista, pedestrian ug sa mga commuter nga adlaw-adlaw naggamit sa mga pampublikong kadalanan sa Dakbayan. Gipahimangnuan usab sa CTMTO ang tanang road users sa kahinungdanon sa responsabling paggamit sa kadalanan, pinaagi sa kanunay nga pagdala sa balidong driver's license o mga dokumento sa sakyanan, pagsulob sa hustong safety gear ug pagsiguro nga anaa sa saktong kondisyon ang ilang mga sakyanan sa dili pa mo biyahe aron malikayan ang mga aksidente ug mas luwas ang pagbiyahe hilabi na sa pampublikong kadalanan. Jackster Quizon, TYDCFM, Good Morning, Eastern Visayas. Dugang salamat Jexter Quizon og dinhinosab natapos ang among partisipasyon ng atong tulumanon sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora og ako nakauban ganihang mga news contributors sila Jexter Quizon og Glody Kayunda. Nang salamat og good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa atong katapusan nga balita mga igala, LG Masin may appeal sa Philippine Marine Economy Study sa Asia Foundation. Aniya nga atong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May appeal ang lokal nga kagamhanan sa Masin sa stakeholder consultation nga gipahigayon sa The Asia Foundation isip kabahin sa Philippine Marine Economy Study nga nagtutok sa blue carbon, coastal governance ug malungtarong pagdumala sa mga kanginguan sa kadagatan. Gitambugan ang konsultasyon sa mga lokal nga opisyales ug stakeholders, lakip ang mga representante sa People's Council, City Environment and Natural Resources Office o ENRO, City Agriculturist Office, mga miyembro sa sangguniang panglungsod o mga representante gikan sa mga coastal barangay. Atol sa panaghisgot, gipasiugda ang mga kasamtangang paningkamot sa rehabilitasyon sa mangrove, mga oportunidad sa blue carbon ug posible nga panginabuhian sama sa sea cucumber breeding o ecotourism development pinaagi sa pagtambayayong sa mga akademiko o institusyonal nga kaabag. Sumala sa lokal nga kagamhanan, ang mga inisyatiba nagtinguha sa pagpalig-on sa pagpanalipod sa kadagatan, samtang nagmugna og balungtarong oportunidad sa paginabuhian alang sa mga komunidad sa baybayon. Balita gikan sa lokal nga kagamhanan sa Maasin, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Apiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Ug para naman hanamon na ultimo nga notisya, DepEd, PNP ug Tacloban LGU nagsanib puwersa para ang seguridad han mga eskwelahan na syudad suspektan madugo nga panmusil ha San Jose National High School kinasuhan na. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mando na Education Secretary Sani Angara ang mahugot nga pag-inspeksyon ng pagpakasog ang seguridad nga tanan nga eskwelahan han nasod. Iniin pagkatapos ang madugo nga panhitabo sa San Jose National High School syudad han Tacloban nga ikinamatay hintulong nga estudyante nga nakasama din 20 nga iba pa. Personal nga ginbisita ang sekretary ang lugar han trahedya, agud pangunahan ang crisis response ang Department of Education. Ngan seryoso nga nakipagpulong ang mga lokal nga opisyal ngan Philippine National Police bahin ang security loophole sa pasilidad. Iginpahayag ni Angara nga wari kompromiso pag-abutan kaligtasan ng mga estudyante dengan ang pagpaabutan kasubanan tikang kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agud mabaton ang dako nga trauma han bugos na komunidad hagilayon nga nakipagsumpayan ang DepEd, Department of Health, Department of Social Welfare and Development ng UP Tacloban Psych. Dengan hini opisyal nga iginmandohan
man ahinsya ang mas mahugot nga implementasyon ng DepEd Order No. 006 Series of 2026 and guidelines for ensuring a safe and motivating learning environment. Hailarom hini mandatory na ang pag-inspeksyon ng mga bag, sasakyan ng pag-analisar hatong mga naagihan eskwelahan ng pagbutangin mga CCTV ng metal detectors. Hapag atubang ni Angkara mga magturutdo, iyaghapon gintagan hindoon ang importansya ng era mental health. Dapit naman ang investigasyon ng kapulisan, formal na nga ginpasakaan kagabi, Hunyo 23, sin patong-patong nga kaso kriminal ang 15 anyos na suspect o child in conflict with the law kon CICL. Na atubang yan na ang minor de edad ng kaso nga tulo ka ihapin murder, tulo ka ihapin frustrated murder, ng damo nga ihapin serious physical injury. Samtang, talwas naman haligal nga kabarabtunan ang kaupo din nga 14 anyos na suspect subay ha juvenile justice law. Kundi ipinaslak na hiya Regional Rehabilitation Center for Youth Hatan-Awan Leyte para han kaangayan nga interbensyon. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lolosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, so da mga salamat Daisy Bilizar ug din hinaton na tinatapos temporaryo ang partisipasyon han Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Transmitter, mga kabakyang naton dili Master Control, Engineers Alquin na Mark, News Contributors Daisy and Dayan, inihati pen Pumida, utro na sa ring maupay nga agangan. Morning Eastern Visaya. And there you have it mga Karpi. Mga katotong mga balita para karong episode. Ang salamat sa mga nag-participate karong buntaga. Sa ngalan sa itong station manager Sir Dindo Alaras, kininyong alagad sa kanginan Dalia Piara Ore. Ang salamat po sa tukaw sa Master Control Engineer Nuki Parado, mga nagkontribuer sa mga balita Sir Aljun Malot. Ayong buntag o good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas.